Kumusta ang atong kabuntagon? Kumusta man ang ato ang kinabuhi, isip mga linuwas sa Diyos? Kabalo ko nga natay mga struggles in life sa atong pagpadong dinhi. But kabalo sad ko nga deep inside sa ato ang mga kinabuhi, we have joy. Bisan tuod natay mga struggle, but deep inside sa atong kinabuhi, we have joy because of our salvation that brought us peace with God through our Lord Jesus Christ. Ug sumala sa ato ang teksto, in Romans 5 verse 1 to 5, ningo din nga, therefore, ganina kay Bisaya man, in IV version ang naa sa kuha. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace, in which we now stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that sufferings produces perseverance, character, and character, hope. And hope does not disappoint us, because God has poured out His life into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. So let us pray. Lord, salamat Ginoo sa imong pulong nga nagpanalangin na kanamo karon nga kabuntagon. Salamat o Dios nga ikaw mo'y gadala kanamo dinhi kay duna kay katuyuan sa among mga kinabuhi. Gusto ka nga kami Ginoo makakat-on sa imong pulong. Gusto ka Ginoo nga kami makadungog sa imong pulong. And I pray this morning, Lord God, nga ikaw unta Ginoo maghatag kanamo kaalam, kahibalo nga among magamit aron among masabtan Ginoo ang imong pulong sa simple lamang nga mga pamaagi Ginoo. Kay nasayod mi ang imong pulong balaan. But salamat Ginoo nga kami imong gibalaan, kami imong matarong pinaagi sa among pagtuo kang Ginoong Hesukristo. And I pray sa balanging Spirit, Lord God, nga siya kanunay magagiya ug magatudlo kanamo diya sa Espiritu ug sa kamatuoran. Amen. So, this morning I want to share with you 3 things about the true believer must rejoice in their salvation. That is my title. And this passage is Romans 5:1 to 5. Theme is the benefit of being saved by grace through faith. So ato nang isgutan unsay mga benepisyo sa dihang naluwas ta pinaagi sa grasya sa Ginoo tungod sa grasya sa Ginoo pinaagi sa atong pagtuo. So dunay tulo ka butang I want to share with you this morning. But before that, kung imong basahon ang chapter 4, diha gisulti ni Apostolis Pablo about justification by faith, kung giunsa pagmatarong ang mga katawhan sa Ginoo. Gani kung imong basahon sa chapter 4 verse 1 to 8, justification is a gift of God. It cannot be earned by works. Ang pagkamatarong kuno gasa sa Dios ug dili kini nato makuha pinagi sa maayong buhat. Since Abraham was in verse 9 to 12 sad, since Abraham was justified before he was circumcised, circumcision has no relationship with justification. So, ang pagkatinuli ni Abraham, wala siya gituli sa Ginoo aron matarungon sa Ginoo, kundi gimatarong na siya sa Ginoo, mao na nga ang Ginoo nakigsaad kaniya pinaagi sa pagtuli, circumcision. Pero ang circumcision is walay relasyon sa ato ang justification. Way kalabutan sa atong pagkamatarong, ang pagkatinuli. Then since Abraham was justified centuries before the law, justification is not based on the law. So ang pagkamatarong wala sad nagbase sa balaod. Then Abraham was justified because of his faith in God, not because of his work. So mao ni nga sa chapter 5 ning ingon nga ni sa Apostolis Pablo, therefore. So mao ni resulta sa justification, or mao ni ang nabuhat or nakita nga mga pagpamuhat sa justification. Niingon si Apostolis Pablo,
Therefore, since we have been justified through faith, so the true believers must rejoice in their salvation. First is, for they have a new position. The true believers must rejoice in their salvation, for they have a new position. So kaniadto, kung imong basahon in Ephesians 2:1, patay ta sa sala. Kitang mga katawhan, patay ta sa sala. But then, sa dihang atong gidawat si Ginoong Kristo isip Dios ug manluluwas, nakabatunta og pagkamatarong. So naatay bag-o nga posisyon sa kinabuhi. Kaniadto, patay ta sa sala, karon we have a new position. Unsa man ta? Their position declared that they have been justified. Gimatarong ta sa Ginoo. Mo nay rason nga nung maglipay man ta, magmaya man ta sa tuang kaluwasan. Because we have been justified by God. Gimatarong ta sa Ginoo. Dili kay tungod kinsa og unsa ta nga pagkatao. Dili kay tungod maayo ta, bright ta, buutan ta. Wala. Walay kondisyon ang pagkamatarong nga gihatag sa Ginoo sa tuang kinabuhi. So, justified, it means to count someone righteous or to look upon as righteous. So, tan-aw ta, giisip ta sa Ginoo nga matarong, diha siya nga tubangan, dili kay tungod og unsa og sikinsa ta. Justified does not mean nga make us righteous, nga mahimo tang unsa na matarong, kundili we are treated like we were righteous. Kanang gitan-aw ta ba? Kay kung sa atong kaugalingon lang nga sana nga kanang paagi or sa ato lang yung sa pagkatinuod lang gyud di gyud ta tarong nga pagkatao. Wa gyud matarong nga tao. But because of our faith in the Lord Jesus Christ, God justified us. He made us righteous in His sight. So justification, wa nagpasabot nga ang Ginoo, wa na ta niya isipa nga wa na tay sala. Iya tang gimatarong, wala na nagpasabot nga di na ta makabuhat og sala. Kundili, God treat us though we were not sinners. Kana bang gitratar sa Ginoo, gitan-aw ta sa Ginoo nga di na ta makasasala. But sa atong kaugalingon, we know nga unsa man makasala kita, makabuhat kita og sala. But sa Ginoo iya tang gitan-aw. Iya tang gitan-aw nga righteous. Iya tang gitan-aw nga tarong sa iyang atubangan, not because of us, but because of our Lord Jesus Christ who is in us. Right? So, giun sa man ni pagpa, sani? How is this possible? It happened because when the Lord died on the cross, He paid us for all our sins. Nahitabo ning mga butanga nga nahimutang matarong sa Ginoo kay tungod sa gibuhat ni Ginoong Kristo, nagpakamatay siya dito sa krus aron mabayran ang atong mga sala. Then when we receive Him as Savior, God give us righteousness of Christ. Gihatag sa Dios ang pagkamatarong ni Kristo nganhi kanato. As illustration nga nani ni siya. Nay usa ka katawo, he was convicted sa sala nga murder, pagpatay. So gidala siya ngadto sa husgado. And then ang mga katawhan didto nga nagpalibot niya hasta tong ang abogado niya ug ang abogado sa pikas kabalo gyud nga siya nakapatay. Bisan nagatong mga saksi dinha tanan nakabalo nga siya gyud maoy nakapatay. Tanang mga ebidensya naa gipakita, tanang ebidensya, tanang mga witness naa gipakita.
Kung buto na unaon, guilty gid siya sa pagpakasala. But the judge treated him like an innocent. Ang hukom sa judge, he is not guilty. Ang hukom sa judge, he is not guilty. Ingon ana, ang justification gipakita nga imbes kita maoy sana kanang hukman kay tungod nakasala ta, tanang katawhan kabalo, ibin si Satanas kabalo nga nakasala ta, bisan ang Ginoo nakabalo, but iya gyaputang giisip nga matarong diha siyang atubangan because of our Lord Jesus Christ. He justifies us. And this justification, kung ato gining hinuklugan, kung ato gining i-meditate pag maayo, kini nga klase nga kamatuoran, kung ma-merge ni sa atong kinabuhi, sa ato ang kalag, it would change us forever. Kung ato lang gyud ning kanang hinuklugan gyud ba ato yung ibutang sa atong hunahuna o kasing-kasing kini nga kamatuoran, makausab gyud ni kanato hangtod sa hangtod. Makausab ni sa atong panglantaw sa kinabuhi, makausab ni sa ato ang paglantaw sa Ginoo. Dili lang kay their position declared them as right, justified, kundi God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Mao ni atong makita nga ang Dios nagbuhat ni Ginoong Kristo nga walay sala to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Mao ni nga bersikulo nagsupport sa pagkamatarong nga gihatag sa Dios nganhi kanato. So di lang kay for they have a new position, their position declared them that they have justified. Ikaduha is their position described as by faith. Ang ilang bag-ong position na gi-describe nga sila gimatarong sa Dios, dili kay tungod sa ilang maayong buhat, dili kay tungod sa ilang mga maayong mga binuhatan, mga maayong kanang sa ilang kaugalingong naakabot, sa ilang pagkadato or pagka maayong tao, pagka bantugan nga tao, kundili by faith. Sama kang Abraham, giisip sa Ginoo nga matarong si Abraham diha siyang atubangan kay dili tungod adunahan siya, dili kay tungod unsa og sikinsa siya. Kung atong una-unaon si Abraham, dili biya Hudiyo, Gentiles biya si Abraham. Si Abraham before siya gitawag sa Ginoo. So, ang iyang pagtuo sa Ginoo maoy nagganoy kaniya nga mahimo siyang atubangan mahimo siyang matarong atubangan sa Ginoo. Pero atong timan-an, even our faith, ang atong pagtuo dili ni sa ato agikan, sa Ginoo ni gikan. Mabito na ang Ephesians 2:1, patay kita sa pagpakasala. So ang tao kung patay na, wa gyud na siya abilidad nga mahimong matarong, wa gyud na siya abilidad nga makabuhat og maayo, because kung patay, wa na gyud, di na gyud ka lihok-lihok, di na ka kapamuhat. Buot pasabot nga ang tao kung patay siya sa sala, wa siya ay gana nga mubuhat sa mga butang nga langitnon. Wa siya abilidad sa paghimong matarong sa iyang kaugalingon at tubangan sa Ginoo. Wa siya abilidad nga makabuhat og maayo or makaluwas sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. But their position described them as by faith, pinaagi sa pagtuo. So ang pagtuo mga igsuon, mao ni kung sa kuan pa mao ni ang Yahweh sa atong kaluwasan.
So nagpasalamat ko mga igsuon kay ang pagtuo di ay maoy kana ang kaluwasan di ay maoy produkto or maoy resulta sa atoang pagtuo. So kung mutuo ta, maluwas ta. Pero unsang klase nga pagtuo? Yan na siya. Kay daghan mang pag-angay natong tuuhan. But in this passage, ang mga magtotoo, mituo kang Ginoong Hesukristo. Mituo kang Ginoong Hesukristo. So, ikaduha, dili lang kay the true believers must rejoice in their salvation, for they have a new position. Kundili, in verse 1a, hantod sa 2, 1b, hantod sa 2, it says, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, to whom we have gained access by faith in this grace, in which we now stand, and we rejoice in the hope of glory. For they have a new position. Position. Unsa ning position? Kabtangan, butang atong naangkon. So unsa mga butang atong naangkon diha sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo? Unsa mga butang atong naangkon sa dihang mga linuwas na ta, mga luwas na ta nga katawhan sa Dios? Unsay mga benepisyo nga ni sa ato ang kinabuhi? Ang atong kaluwasan. Una, di possess acceptance. Unsay gisulti din na? They have peace with God. According to Paul, salvation brings peace with God. Ang kaluwasan nagdala og kalinaw ngadto sa Ginoo. So kini nga klase nga kalinaw mao ni say lisod kaayo sabton kung kalibutanon lang nga panghuna-huna ba. Kung kalibutanon lang nga panghuna-huna lisod kini sabton kining kalinaw diha sa Ginoo. Kay kabalo ta nga grabe kaayo sa ang panghitabo sa kalibutan. Gubat, papagani mahuman ang pandemic, nagubat na sad. So, papagani ta na, sana, nakapahuway sa mga katalagman nga miabot na ana say lain. Papagani masulbad ang atoang problema sa nasod, na ana say mitumaw nga lain problema. It because of sin. Ningon nga ni sa Romans 8:7-8, the sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those controlled by sinful nature cannot please God. So, kini nga panghuna-huna, mauning huna-huna sa kalibutan. Ang huna-huna sa kalibutan, puro lang, puro mga kalibutanon na gid. Unsay iyang mabuhat, unsay iyang maangkon, unsay iyang magain. Di gyud siya mo submit sa balaod sa Ginoo. Sumao ni siya. But when that person musalig, mutuo siya kang Ginoong Hesukristo, unsa may mahitabo ni ining klase nga tao? The sinful mind, unsay mahitabo? That person will enjoy immediate peace with God. Kini nga tao, kini nga panguna-una, kung musubmit, kung iyang dawaton sa Ginoong Hesukristo, isip Dios ug manluluwas sa iyang kinabuhi, musalig siya kang Ginoong Hesukristo, that person will enjoy immediate peace with God. Bisan tuod unsa ka gubot sa kalibutan, apanaa siya'y joy diha sulod sa iyang kasing-kasing. What does it mean nga naatay peace with God?
Una, God's wrath is turned away. Ato nang mabasa sa Romans 5. Ang kapungot, ang kaligot-got sa Ginoo, unsa gani? Mawala. Ikadua, heaven is satisfied. Kung atong basahon ang John, 1 John 2, nagmaya ang kalangitan. Tungod sa usa ka tawo nga makasasala nga mobalik sa Ginoo. Then old enemies have been reconciled. Kita kaniadto mga kaaway man ta sa Ginoo. Dili man ta alagad sa Ginoo, dili man ta iya sa Ginoo. We are enemies of God, but have been reconciled. Reconciled. Gibalik ta sa Ginoo. Iya tang gilukat, iya tang luwas, gipakamatyan ta, gipasig-uli ta sa Ginoo tungod sa ato ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Then they have been crossed over from death to life. Nakalayat. Nakatabok gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ug mao na mga igsuon ang mahitabo sa tao kung iyang dawaton ug saligan si Ginoong Hesukristo isip Dios ug manluluwas sa iyang kinabuhi. Peace with God. Naatay kalinaw diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kita ba buhat batag kalinaw ngadto sa Ginoo? Makaingon ba ta sa atong kaugalingon nga mukuan ko unsa ni akong buhaton nga magmalinawon ko diha sa Ginoo? So naay story nga ni akong ikuan sa inyo i-relate about this peace with God, making peace with God. So doon ay usa ka Kristohanon, tiguwang na siya kayo, nya himatyo na. Himatyo na siya. So sa dihang naa na siya naglubog na siya sa banig or kama, giduaw siya sa iyahang higala, suod nga higala. O kini nga higala, ningsulti niya, have you made peace with God? Gipangutana siya. Then the man replied, no, I haven't. Wala ko. So ningon na sa dang iyahang kuan, amigo, yang higala, what? Wala ka what? Oh, you must make peace with God. Kinahanglan jud ka. Mo sana makabaton o kalinaw diya sa Ginoo. Ingon siya, I'm sorry. I cannot do that. So ningon din iyang higala. But you must do, he said, iyang friend. Don't you know that it is dangerous to die without making peace with God? Sakto ba? Nga dangerous kayo. Nga mamatay ang usa ka tawo sa Kristohanon without making peace with God. Sakto? So atong i-continue. So this man nga himatyo na ning sulti siya. But how can I make peace with God? Saan man ako nga pagbaton og kalinaw diha sa Ginoo? Today's with God, ingon siya nga na, my Lord made peace with me 2,000 years ago when He died on the cross and I accepted it. So buot pasabot, kining tawhana, nakasabot gid siya kung unsa di ay ang kalinaw diha sa Ginoo. Dili di ay kita maoy buot-buot nga makabaton og kalinaw sa Ginoo, kundili ang Ginoo naghatag na natog daan og kalinaw diha sa tuang kinabuhi 2,000 years ago. Ningon siya diha, when He died on the cross and I accepted it. So grabe sa. So kining tawhana naagi ni siya sana laglom nga pagsabot, labi na niini nga bersikulo. Wala
Wala ko mabutang. In Colossians 1:20 nag-ingon din na, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, but making peace through his blood shed on the cross. So iya ning nakita sa usa ka Kristohanon kini nga bersikulo. Nga ang Dios nag-reconcile kanato sa tanang butang and making peace through his blood. Nga aduna natay kalinaw pinaagi sa iyahang dugo. We don't make peace with God, kundili ang Diyos mo ay naghatag nato. Ang Diyos made peace with us at the cross. Didto sa cross gihatagan na taog kalinaw sa Ginoo sa diyang ato siyang gidawat isip Diyos og manluluwa sa atong kinabuhi. They did not possess, dili lang kay depossess acceptance kundili depossess access. In verse 2 nagsulti din ha. In verse 2. Through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. So nakabaton tag access. Aduna na tay sa itawag ng access sa Binisaya kanang agianan or atong ito ni access. Murabag kuan kanang naa na tay sa kuan pa kanang tulay or agianan lagi. Ngadto sa Ginoo maka-direct na ta ba sa Ginoo. Dili na ta dili na ta mag kuan kanang naan pay laing pangitaon o lain pang sangpiton o tawgon kundili maka-direct access na ta diha sa Ginoo. Diretso na ta sa Ginoo. So, the word access means to enter the presence of the King. Access means to enter the presence of the King. Makadiretso na ta diha sa presensya sa ato ang Ginoo. So, naay mga butang sahay tana sa katong dili pa ko wa pa ko makaila sa Ginoo about aning access. So sa wa pa ko makaila sa Ginoo daghan jud kay kog sangpiton aron lang ko makabaton og kaluwasan, aron ko makabaton og kalinaw, daghan kog sangpiton, daghan kog agian sa ko ang pagtuo kaniadto. So but now sa diyang nasayod nako nga sumala sa bersikulo giingon nga naa natay we have a direct access to God by faith tungod sa atong pagtuo. Makadiretso na ta, maka direct na ta og adto sa Ginoo. Wala nay laing hasol, wala nay laing sangpiton. So naa sila nakabaton sila possession, depossess, acceptance and access into the presence of God. So matud pa nila sama kuno ning ani, mao kuno na nga dili o kana bang atong access sa Ginoo matud nila sa uban nga sama kuno ni sa kuan kanang nganong makadayri kuno ta ba. Kay ingon sila nga kung ikaw day moadto ka og mayor, moadto ka og presidente, moadto ka og sana gobernador, maka-direct day ka ngadto nila. Dili, di ba? Mo-appoint pa ka, mo kuan pa ka appointment. Moagi pa ka sa secretary or moagi pa ka sa una gidana, inigsudi mo na may mga gwardiya, ato ka sa man sa secretary. Mungtana ka, makika-appoint pa ka.
dili jud ka maka-direct. But sa dihang atong gidawat sa Ginoong Kristo isip Dios ug manluluwas sa atong kinabuhi, we possess access. Maka-diretso na ta pag sangpit sa Ginoo. Dili na ta magliko-liko pa, dili na ta magngita paglain. Kay kani adto sa panahon nilang Pablo, ngun ani ni ang mga Hudiyo, ang mga ilahang pagtulunan kani adto or ilang kustombre ba, na dili jud ka maka-direct og sulod or pag labi na sa temple, atong example ang temple, nigsudi mo sa temple, di jud ka maka diretso og sulod, naa pa jud ka diha sa hawanan. Di na ragid mo sa hawanan. Ang makasulod lang dito unsa? Ang pare. Unya napagid na sa temple, napagay Holy of Holies. Ang pinakabalaan ditong dapita, ang makasulod na po dito ang pangulong pari rasad. Ang makasulod. So ingon ana ka istrikto, ingon ana ka sana sani kanang grabe kayo ka hektik ba ang ilahang kustombre kani adto. But sa dihang si Ginoong Kristo iyang gi ula ang iyang dugo, iyang gi buhis ang iyang kinabuhi didto sa krus. Sumala sa Bible ang unsa kano ang tabil nagisi, ang tabil sa Holy of Holies, the curtain nagisi. Og didto nga panahon nga kita maka-direct na ta, og but pasabot ni ato nga kita maka-direct na ta pag sangpit pagtawag sa Ginoo. So wala na i-strict kayo nga kuan nga mga pagbuhaton pamaagi. Tungod kay maka-access naman ta direct sa Ginoo. Dili lang kay di possess acceptance, access, and di possess also assurance. Kung atong basahon ang bersikulo, balik na sa bersikulo. Niingon din through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we rejoice in the hope of glory. So, they have possessed assurance. Unsa may assurance? Unsa man ni assurance nga ilang nakuha dinhi? They have enjoy blessed, deep, settled assurance of salvation. Sa diyang ilang naangkon, ingon siya nga ni, we rejoice. We rejoice in the hope of glory. Nagmalipayon sila sa ilahang paglaom, sa himaya sa Diyos. But pasabot, nakaangkon ta og kaluwasan, nakaangkon ta og kinabuhing walay katapusan. Ningon man nga ni, and we rejoice in the hope of the glory. So karon sa panahon nga atong gidawat si Ginoong Kristo isip Dios ug manluluwas sa atong kinabuhi, nakabaton ta og kaluwasan. Ug niingon nga ni that this grace which we stand, karon nga atong tuuhan, atong barugan nga pagtuo. Kining stand gibut pasabot dinhi is the permanence of being firmly fixed and immovable. So, ningon nga ni through whom we have gained access by faith into this grace, kini nga grasya nga atong gihuptan, atong gibarugan. Dili gud siya unsa man mawala, dili gud siya mausab. Kining klase nga grasya nga atong naangkon diha sa Ginoo. Ug ngani mo fit in kining doktrina sa
eternal security. Nga naatay seguridad eternally. Nga bisan pa matud pa nila kay sa uban mutuo man gud sila sa uban nga ang atong kaluwasan mawala-wala. Nga dihang maluwas ta ni dawat ni Kristo nya makasala ta mawa na sa kuno atong kaluwasan. No. Dili na ingon ana. So, natay assurance. Assurance now. The praise grace wherein we now stand, the word stand, carries the ideas of permanence, of being firmly and fixed. Firmly fixed and immovable. Manaybot pasabot din na. Gani in Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Mao nang ato ang assurance sa mga igsoon. Gipredestined ta sa Ginoo. He called us, and He justified us, and He glorified us. So, ikaduha, for we have a new, ikatulo na. Una, the true believers must rejoice in their salvation, for we have a new position, for we have a new possession, for we have a new privileges. Unsa man nga privileges nagihatag sa Ginoo nganhi kanato. So atong tanawon mga igsoon in verse 3 to 5. Nag-ingon din na, not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that sufferings produces perseverance. Perseverance, character. And character, hope. And the hope does not disappoint us, because God has poured out His life into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. So we are saved and we are secured. But right now, we live in a world. Unsa man, nagpuyo ta sa kalibutan nga puno sa pagsulay, puno sa kagubot, puno sa kalisod. Ug tungod ni ana, nagkinahanglan ta og tabang niining mga butanga. So, unsa man nga mga privileges nga atong naangkon diha sa atong kaluwasan. Una is the ability to rejoice in trouble. Ningon ngani sa bersikulo 3, and not only so, but we also rejoice in our suffering. So dili day ta angay maguol, dili ta angay magbagutbot, dili ta angay magkusmod. Kung sa panahon nga makaagitag pagsulay, kaya nga naman, because we know, niingon sa dina, that the suffering produces perseverance. Nga ato ako nung mga kalisod, aduna kini kahimuan sa atuang mga kinabuhi. It produces perseverance. Unsa ning sabi ni Saya, pagka malahutayon, makalahutay ta. Gitagaan ta og pribilehiyo sa Ginoo nga aduna tay abilidad to rejoice in trouble. Nga dili di ay ta angayan magulanon. But di man tingali sa tanang panahon mo, or di man tingali pud ta magpakitag malipay ta kung naay mga panghitabo sa ato ang kinabuhi nga ang gyud ikaguol. Sa? Pero sa akong kuan dinhi is this kind of trials is kanang kining kaguol ba nga atong nasinati naara ni sa gawas. Naara ni sa atong makita, ma-feel, but kabaw jud ko nga sumala sa gisulti ganina naa gyud tay kalinaw diha sa Ginoo. Ang Ginoo naghatag na nato og kalinaw. Mo nang dili ta magpadaog sa mga
pagsulay, mga trials sa atong kinabuhi. Because God naghatag na nato og kalinaw 2,000 years ago. So perseverance character. Ingon siya nga ni, not only so but we also rejoice in our sufferings because we know kabalo ta. Kabalo ba mo nga ang inyong mga pagsulay sa kinabuhi mo produce ni perseverance? Kabalo ba mo ana? Wala. Wa may tao? Kabalo mo ana? Wala. Nga ang mga trials nga miabot sa kinabuhi mo produce ni sa ato nga pagkamaga luhat malahutayon. Kabalo mo? Wala. Kabalo di ay? Abi na kog wala. So kung wala mo gani mo kabalo, now you know. Nga naa di ay mo produce gyud ay ni og perseverance ang mga trials, ang mga sana bad times nga moabot sa atong kinabuhi. Ikaduha, the ability to recognize our troubles. Gitagaan tag abilidad sa Ginoo. Usa sa mga privileges is gitagaan ta og abilidad sa Ginoo nga makabalo sa atong mga troubles in life. Kay kabalo ang Ginoo nga sa panahon nga kita moagi og mga pagsulay, labi na mga pagsulay nga para nato di gyud nato makaya, kabalo gyud ang Ginoo ni ana nga usahay dag-un ta, usahay gapos ta ni ana nga mga pagsulay. But dinhi atong makita nga ningon sa dina, not only so but we also rejoice in our suffering because we know that the suffering produces perseverance, character, and character, hope. So dunay tulo ka butang or upat gyud. Insa niya perseverance, character, hope. Tulo. So tulo ra. So ngani atong makita nga naay mga butang nga ningon siya nga ni also rejoice in our sufferings. Aday sufferings. Ang atong mga kalisod sa kinabuhi, ang atong mga trials sa kinabuhi, it produce perseverance. Sa kuan pa malahutayon or pasensya sa uban nga version, it produce patience and character. Unsa ning character? Kinaiya makamold di ini sa atong kinaiya kung makaagitag pagsulay. Kining klase nga pagsulay tingali, kining klase nga pagsulay gihatag sa Ginoo nato aron kita mahimong mature, mutubo sa ato ang pagsalig, sa ato ang duol diha sa Ginoo. And this dili lang kay sa ato ang sufferings, perseverance, character, nasay hope. Gibutangan ni. And hope does not disappoint us. Kabaluta nga there is a confident nga aduna tay paglaom diha sa Ginoo. O kining klase nga paglaom dili ni mo pakyas nato. O kining klase nga paglaom dili ni sana mahimo ta nga ini kanang pildi ba? Dili ni maghimo nato nga maalao ta. Kun dili kining klase nga paglaom ningon sa dina, because God poured out His love into our heart by the Holy Spirit whom He has given us. So, magmadaogon ta niini nga klase nga paglaom because naa ang balaang Espiritu nga maoy saman nga maoy gibubo sa Ginoo nganhi kanato pinaagi sa iyang gugma. Pinaagi sa gugma sa Ginoo.
buot pasabot niya na the more ta nga mutubo, the more ta nga maka-endure sa mga pagsulay sa kinabuhi, the more we become like Jesus. Nga si Ginoong Jesucristo, iyang gi-endure, iyang gi-antos ang tanang kasakit pagsulay sa kinabuhi samtang naa pa siya dinhi sa kalibutan. Samtang naa pa siya dinhi sa kalibutan. Ang nakanindot kay dili lang kay the ability, gitagaan tag abilidad to rejoice in troubles and recognize our troubles. Lastly is the ability to rest in our troubles. Naatay kapahulayan sa tanan natong mga pag-antos, sa tanan natong mga pagsulay sa kinabuhi. Sa panahon nga makasinati mo og pagsulay sa kinabuhi, makakatawa pa ba mo? Or napabay panahon nga magmalipayon mo? Lisod sa? Lisod. But in this passage, gitudloan ta nga makapahulay ta, taliwala sa atong mga kalisod, makapahulay ta diha sa atong Ginoong Hesukristo, because ningon siya nga ni, because this kind of hope does not disappoint us, because God has poured out His love into our heart by the Holy Spirit whom He has given us. So sa tanan natong mga kalisdanan sa kinabuhi, aduna gyud tay peace, kalinaw. Aduna tay kapahulayan, dili kay tungod wala na, humana, kundi tungod kay ang Ginoo nagdihog kanato sa iyahang gugma o sa iyang balaang espiritu o sa iyang gugma ngani sa atong mga kasing pinaagi sa balaang espiritu. Ug man hinungdan nga makalipay ta, man hinungdan nga makakatawa ta, ug man hinungdan nga adunay sana pagmaya sa tuang kinabuhi. Dili kay kusmod kay tagnaong, ini kadto simbahan kusmod, ato sa balay kusmod. Dili ngun ana ang kinabuhi nga Kristohanon, ang kinabuhi nga adunay kaluwasan diha sa Ginoo. Bisan daghan ang mga pagsulay sa kinabuhi. In Isaiah 26 verse 3 to 4, ningon siya din, you will keep in perfect peace in him whose mind is steadfast, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for the Lord is the rock eternal. Sumana mga igsuon nga aduna tay kalipay, aduna maka-enjoy gyapon ta, ma-enjoy gyapon ta. Kinahanglan atong ma-enjoy ang atong kaluwasan diha sa Ginoo. Dili ta kay magmugot or mawad-an na hinuon sa paglaom sa ato ang pagtuo, kundi magpadayon ta sa pagtuo kay tungod kabalo ta kung si kinsa ang ato ang gituuhan. Kabalo ta kung unsa nga Dios ang atong gialagaran. Kabalo ta kung kinsa ang Ginoo ngani sa atong mga kinabuhi. As conclusion, therefore, this reason, kini nga tulo ka mga rason nganong ang Kristohanon kinahanglan nga magmaya sa ilang kaluwasan, because these reasons are more than sufficient to give every child of God justification to rejoice in God in His salvation. Sumana nga aduna tay kalipay sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Duna tay kalipay sa dihang atong gidawat si Ginoong Jesucristo. Duna tay kalipay sa ato ang kaluwasan. Kabalo ko nga naiuban nato nga ni karon, murag sana nagkaanam na og kawala ang ilang kalipay sa ilang nabatunan nga kaluwasan diha sa
Ginoo. Or tingali naiuban kanato ngani nga wala pa makabaton ni anang kalipay sa kaluwasan. Kabalo ko mga igsuon, nga kung ato lang dawaton ug tuhuan si Ginoong Jesucristo isip Dios ug manluluwas sa atong kinabuhi, iya gyud tang tagaan, yung dinaiya tang tagaan ug kaluwasan. Mana nga kung naa nato karon dinhi wala pa makabaton sa maong kaluwasan, nga mo resulta ngadto sa kalipay isip Kristohanon, kalipay sa pagkinabuhi ngani sa kalibutan. Ako kang gihangyo igsuon, pagahin og panahon karon nga imong dawaton, imong tuuhan si Ginoong Jesucristo isip Dios ug manluluwas sa imong kinabuhi. Ikabalo ko nga si Ginoong Jesucristo andam og tagana nga pupuyo, andam og tagana nga mohatag nato sa kinabuhing walay katapusan. Andam mohatag kanato sa kalipay diha sa atong kaluwasan. Tingali ang atong mga pagsulay, ang atong mga kalisod mao'y nagababag kanato sa pagduol sa Ginoo. So atong ikumit ang atong mga kinabuhi diha sa atong Ginoong Hesukristo. Magampo ta. Lord, salamat Ginoo sa imong kaayo, salamat sa imong gugma. Salamat o Dios nga imo ming gitudloan nga kami nga mituog midawat na diha kanimo isip Dios ug manluluwas sa among kinabuhi. Kinahanglan nga magmaya, kinahanglan nga maglipay mi diha sa among kaluwasan. Tungod kay ikaw naghatag kanamo sa imuhang dugo. Ikaw naghatag kanamo og kapasayloan sa amoang mga sala. Ang imuhang dugo nga giula nimo didto sa krus nagapasaylo, nagalimpyo sa amoang mga sala. Salamat o Dios ni ana. Kung naa man gani Ginoo kanamo nganhi karon nga wala pa makabaton sa maong kaluwasan, ako nagampo Ginoo. Ako nagampo Lord nga ikaw unta magahikap sa iyang kasing-kasing karon. Ug siya iyang ikumitar ang iyang kinabuhi diha kanimo. Iyang isalig ang iyang kinabuhi diha kanimo. Kung igaling man Ginoo iyahang ikumitar iyang kinabuhi diha kanimo. Kini nga pag-ampo Lord God, kini nga pag-ampo maoy usa nga makagiya kaniya aron siya makabaton og relasyon diha kanimo. Kung na magani ninyo nga andam nga modawat ug mosalig ni Ginoong Jesucristo karon nga kabuntagon, pwede ra mo makasunod sa akong pag-ampo. Lord, akong giangkon nga ako makasasala ug dili angayan nga makaadto sa langit. Apan salamat ni Ginoong Jesucristo nga nagpakamatay didto sa krus aron mabayran ang akong mga sala. Ug karon Ginoo akong ablihan ang pultahan sa akong kasing-kasing ug pasudlon ti ka isip Dios ug manluluwas. Ug ikaw na unta Ginoo may maghari kanako. Ug ikaw na unta Ginoo may magdumala sa kuang kinabuhi. Salamat o Dios sa grasya,
sa kinabuhing walay katapusan, sa grasya sa kaluwasan nga akong naangkon diha lamang kang Ginoong Hesukristo. Kining tanan, Lord, akong giampo ug gisalig diha lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen ug amen. So salamat.